The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang Alright, check the time. It's 10:17 in the morning and oras na para sa ating special guest for today. Yeah, she's back, guys! Here at the morning show, once again, she has graced us with her presence. But before anything else, let me introduce who she is. So she is a regional regent at PCP North Luzon, Vice President of UE RRMC ISDFI, President din siya ng Diabetes Philippines Olongapo and Zambales Chapter, past President sa PCP Central Luzon Chapter, former President ng Olongapo City Medical Society, member of Multi-Sectoral Group Council and visiting consultant from JBL Memorial General Hospital, and PCP Exemplar Awardee in Community Leadership, internist and entrepreneur. She's also a visiting consultant from James L. Gordon, adult specialist diabetologist, and the president of the Prime Global Renal Expert Incorporation Hemodialysis and Kidney Care Center. Please welcome Doktora Maria Agnes Padilla Soriano. Hello, Doktora. Kamusta naman po? Kumusta? Hoy, Doktora, ang tagal. Kamusta naman ang Stairway to 97.5? Namiss niyo po ba? Yes. Parang feeling ko nabawasan ako ng ilang pounds. Nabawasan na ilang pounds. Yes. Pounds with S. Pounds. So, we are so happy that you are here again, Doktora Agnes. And kamusta naman? Ano yung mga pinagkakabalahan natin lately? First of all, yun nga kaya ako nandito para i-promote, soon to open. Magkakaroon na po tayo ng another edition of Hemodialysis Center dito sa Olongapo City, yung Prime Global Renal Experts Inc. Wow! New project and grabe yung dedication nyo, Doktora, pagdating sa health natin here sa Olongapo. Oo, kasi talaga, I'm into cardiometabolic lifestyle prevention, no? So, advocate ako, no? Although nagtayo ako ng dialysis center, no? Pero, syempre, kahit sabihin natin libre pa siya, no? With your PhilHealth, no? Syempre, ayaw din natin na mangyari kahit kanino yung madialysis ang isang pasyente. Yes. So, So, kaya ako nandito, ha? Oh, yes, Advocate. yes. Okay. Prevention ng Is chronic better kidney disease. than Yes. cure. As much as possible, iniwasan natin yung Yes. worst case scenario. Yes. Last po, Doktora, na pag-usapan natin is diabetes. Yes, Ngayon naman, connect yan. kidney na. Yes, Wow. connect yan. Naalala mo pa ba yung tinuro ni Doktora? Pag may diabetes ka, lahat ng organs mo tina-target. Oo. Next naman, Sira. kidney ang pag-uusapan natin. Yes, So, oo. kidney naman yung pag-uusapan natin. So, At saka kasi yes. exponential yung prevalence ng kidney failure dito sa Pilipinas. Dumarami ng dumarami. Oo. Baka kasi siguro marami sa atin dito may hilig sa maaalat. So, pero hindi lang yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. okay, so eto na, Doktora. What are the most misconceptions ng mga tao about sa kidney health? Okay. Before sagutin ko yan, syempre let me do the lecturing muna Ay, or sige, sige makinig po. tayo. general information about chronic kidney disease, no? When you say chronic, it's a long-term condition, no? And kidney disease, there is a gradual loss of kidney function. Nasisira yung function ng kidney, no? So, over time, no? So, ibig sabihin, hindi yan masisira ng basta-basta, no? Ibig sabihin, it takes a longer time or it takes some time before the kidney fails. And ito nakakatakot. Pag hindi mo yan na-correct, it can lead to or progress to end-stage renal disease, no? And eventually, if you are on a end-stage renal disease, kailangan mo ng i-dialysis or, no, i-kidney transplant for survival. Mm-hmm. So, hindi ka pwedeng mabuhay nang hindi ka dinadialysis or kung gusto mo ng permanent or quote-unquote, no? Pero ang talagang treatment for end-stage renal disease is kidney transplant. Yung hemodialysis is actually yung tinatawag prolonging the lifespan of our patient, no?
kung hindi makapag-kidney transplant. For survival. Okay. So, pag nagsasabi tayo ng chronic kidney disease, there are 3 things that we have to consider, no? First, there is reduced kidney function. Ayan yung mga bumabagsak ang eGFR or in short, no? Mas madaling tandaan, tumataas ang serum creatinine levels sa dugo. Okay? Ang second point is may kidney damage, no? So when you say kidney damage, nakikita yan when you do your routine urinalysis, may protein or albumin dun sa ihi. Or if you do an ultrasound, there is abnormal imaging ang tinatawag. And that is for the doctor to interpret, no? And of course, if these 2 factors persist for more than 3 months, then you are set to have a chronic kidney disease. Okay? So, pag tinanong mo, bakit po nasira? No? Actually, compounding, no? Pero ang most common, yung tinatawag nga nating lifestyle disease, is yung mga diabetes mellitus and hypertension. Pag poorly controlled, no? Kaya kapag laging mataas yung blood pressure nyo, hindi nyo pinagpapapansin, or yung blood sugar nyo, hindi nyo pinagpapapansin, eventually, magugulat na lang kayo, mataas na yung serum creatinine level nyo, and you are gearing towards end-stage renal disease, no? Another cause is yung tinatawag nating glomerulonephritis, or these are streptococcal infection among young children. Kaya yung iba, actually, no, FYI lang, yung kapatid ko, pang-4, kasi pangatlo ako sa magkakapatid, died of glomerulonephritis at the age of 26, no. Dinialysis din siya ng, let's say, 3 years, no. Medyo, alam mo, draining yung part ng buhay namin noon kasi nagsisipag-aral kami. Wala pang libreng dialysis. Hindi katulad ngayon, nagpapasalamat tayo sa gobyerno natin, no? Kasi lalo na ang PhilHealth, no? Yan ay libre na. Pero nung panahon namin, halos mangutang kami, no? At nakakaawa pag hindi mo dinialysis yung pasyente, halos mamatay, no? Ganun yung nangyari sa kapatid ko. Minsan nga pinagdarasal mo na lang na sana, you know, para hindi na siya mahirapan. And kaya nung kinuha siya ni Lord, nasa heaven na siya, no? Wala na siyang problema, no? Ganun naman kasi talaga kasi yung dialysis is not only burden, no, physically to the patient but also to the family, no? Yung nanay ko natutulog na lang sa kung saan sa kasi nga idadialysis yung kapatid ko sa Manila pa, no, kasi hindi naman masyadong available ang dialysis noon, ano. Pupunta ka sa malalaking hospital, no, para ma-dialysis. Ngayon marami na po tayo, no, at ini-encourage ng gobyerno natin yan. Kaya isa sa mga advocacy ko yan, itong magtayo ng dialysis at para makatulong, no. And another, no, yung tinatawag nating genetic or hereditary factors, yung polycystic kidney disease, no. Actually, may patient ako, marami sila magkakapatid, tapos sabi niya, Dok, sa tuwing ganitong edad, namamatay yung mga kapatid ko, gusto kong magpa-general check-up, no. And lo and behold, sinama ko sa check-up niya yung ultrasound, and nakita ko may polycystic kidney disease siya. So, this is hereditary. And eventually, the kidney will fail. So, yan yung mga common causes, no. Marami pa, pero ito lang yung most common na ano natin. Okay. We're sorry to hear that, no, Doktora, about your sibling. Yeah, actually, hindi yan isolated case. Halos maraming ganyang kwento na sa ating mga kapwa Pilipino, no. Pero ngayon nga, kahit libre pa ang dialysis, no, syempre ayaw natin. Ayaw nating mangyari yan sa atin at sa mga kapamilya natin. Yes, and thank you so much kasi sa ginagawa niyo po right now na meron tayong magkakaroon tayo ng dialysis center sa hospital ninyo. Ako sa clinic, stand-alone hemodialysis to. Ang galing. And yeah, sobra-sobra po yung pasasalamat namin. And guys, if may mga kamag-anak po tayo na merong kidney disease, pwede nating puntahan si Doktora. Yes, oo.
So, ang susunod kong ikukwento, no, para sa ating mga tagapakinig, ano bang dapat nating gawin? Di ba yun Opo. naman? Para hindi tayo magkaroon ng chronic kidney disease. Siyempre, di ba, an ounce of prevention is better than a pound of cure, no? Magpakonsulta tayo sa doctor. Especially kung meron tayong mga risk factor like hypertension, diabetes, and dyslipidemia. So, kasi pag nagpa-check up ka sa doctor, nagkakaroon ng routine laboratory test, no? So, itong routine laboratory test, halimbawa CBC, no? Kung isa sa mga komplikasyon ng chronic kidney disease, nag-a-anemia yung patient, no? Urinalysis, yun nga yung nabanggit ko, may proteinuria or protein, no? Sa urine, no? Eventually, minamanas yung pasyente. So, blood pressure and sugar control, kasi nga, ito, pag nag-lecture ako, lagi-lagi, it's not enough that you are taking your medicine. You have to make sure you're hitting the target, no? Anong ibig sabihin nun? So, sa mga diabetic patient, dapat as near normal as possible ang iyong blood sugar level. Ganun din sa blood pressure. Dapat below 140/90 mm mercury. Dapat ina-achieve natin yan, no? Para maiwasan yung komplikasyon. And of course, good lipid control, no? Bakit, no? Kasi yung mga patient na may chronic kidney disease, they are prone to cardiovascular complication like stroke and MI, no? So, yan dapat, no? Kung kayo nasabihan ng doktor, o teka, may protein ka sa urine, medyo mag-ingat na, no? Tapos, o kaya, tumataas ang creatinine level nyo, no? Wala naman po akong nararamdaman. Huwag ganon. Because majority of patient with chronic kidney disease are asymptomatic, no? And then eventually, lalo na yung mga hindi nagpapacheck up, minsan nga nakukuha sa routine, no? Executive check-up, yung wala lang, pa-check up kaya ako. No? So, yon. Kaya, anyway, lagi po tayong magpunta sa ating mga doktor. Isama po natin yan sa budget natin. Yes. Yes. So, ayun yung mga do's para maiwasan ang ganyang sakit. Pupunta naman tayo sa don'ts. Pero before that, we are gonna check the time for you, everyone. It's 10:30. This time check is brought to us by Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. The Morning Show with DJs Miko and Claire. 97.5 DWOK-FM. Ito ang Rasyo. Hey everyone, we are back here at the morning show together with Dr. Maria Agnes Padilla Soriano. We are talking about kidney disease, chronic kidney disease. So para marami pa tayong matutunan, manatiling nakatutok here on 97.5. So Dr. Soriano, nachika na natin yung mga do's para maiwasan to. Ano yung mga don'ts? How about the don'ts? Okay. Alam mo, itong nakakatuwa sa mga Pilipino, no? Lagi tinatanong, Dok, anong bawal, no? Lalo na sa pagkain. Pagka kayo po ay may chronic kidney disease, i-avoid nyo na yung high protein foods. Yung excessive protein overloads the kidney, no? So, actually, kasi bawal na po mag-samgyupsal? At saka kasi sabi ni doktora, kapag na-check na may protein sa ihi, may hindi kasi protein in the kidney is a manifestation of an early endothelial damage, no? Ibig sabihin yung lining ng artery natin or ng kidney natin starts to nadadamage na. So, hindi magandang sign yon. So, and also, ang protein kasi, it is filtered in the kidney. Parang ano yan kung may problema yung kidney mo, hindi mo na siya pahihirapan. And if there is excessive protein, it will overload the kidney. So, ang tanong, ano po ba yung mga excessive protein? Of course, yung mga red meat, mga poultry fish, and mga dairy products, no? Ay, kaka-iced coffee ko lang. the beef, the Dairy. samgyup. Okay. Also, reduce salt intake. Again, Daming ba? oo. Ang asin kasi, dumadaan rin sa kidney yan. Okay. Kapag masyadong maalat, nahirapan yung bato mo. Hala, tayo pa man din mga Pilipino hilig sa oo, maalat. ang mga matataas ang salt content, yung mga canned foods, canned goods, mga packaged foods, they are high in sodium. Yung mga delata, mga frozen food. Oo, kasi just to preserve those food, nilalagyan niya ng high salt. Kaya minsan, learn to read labels, no? Food labels. Like,
low salt. Di ba? May mga ganon. Oo. No sodium. salt added. No salt added, low salt added. Ilang calories yung ganon. And be cautious ha, yung mga sausawan natin. Soy sauce, ketchup, yung mga Patis. seasoning mixes, no? Hindi ko nasasabihin yung mga brand, baka ako'y no? Basta yung pampalasa at pampasarap, no? Kaya minsan, no, pag tayo pumupunta sa ibang lugar, iba ang panlasa kasi iba yung natin, halos lahat ng pagkain natin, lalo na pag kayo'y kakain sa labas, no? Maraming seasoning yan, okay? Also, limit potassium-rich foods, no? So, actually, potassium is good. Pero if your kidney is not working anymore or meron ka ng chronic kidney disease, hindi ka na masyado sa mga food that are high in potassium kasi, again, ang potassium din na i-excrete sa kidney. At pag may problema yung kidney mo, magkakaroon ka ng high potassium in the blood. And this may lead to, cardiac problem like arrhythmias, no? So, hindi ka na masyadong magkakain ng mga prutas, no? Like bananas, oranges, tomatoes, spinach, avocados, and dried fruits, no? This is FYI, sa mga meron ng may problema sa buto. Ibang kwento to, Baka mamaya, And also, control phosphorus intake, no? Kasi ang phosphorus will lead to bone and heart issues, no? So, ano ba yung mga matataas ang phosphorus? Again, mga dairy products, no? Nuts, seed, whole grains, and even yung mga favorite ng lahat, sodas, colas. It doesn't add life, no? Alam nyo na yon, may patalastas na blank add life, no? It is not, no? So, avoid mga sodas, no? Yung mga sparkling, no? Pwede pong Because, pwede. Coffee is good, oo. Na walang But not sugar. colas. Oo. Black coffee. But not colas. Oo, mga baka soft magkamali. drinks. Soft drinks, okay. Also, avoid excess fluids, no? Kung tayo, naririnig natin, dapat 6 to 8 liters a day, no? It's different if you have chronic kidney disease. Again, ang isa sa mga function kasi ng kidney is not only to excrete the fluid but also the electrolytes, no? So you need to limit fluid. Kaya nga yung ibang mga pasyente minamanas, no? Kasi hindi na mailabas lahat ng tubig sa katawan, no? Again, excessive water, no? Should be avoided, and sodas, no? And also, limit fruit or avoid foods that are high in oxalates, no? At yung tanong mo, sino mahilig sa chocolates? Taas kamay. Sa nuts and spinach, no? Hindi kasi ito pag meron ng problema sa bato. So, Okay, so alam mo, itong problema nakakaawa talaga yung mga may CKD, no? Kasi ang daming bawal, parang sa sobrang dami, ano pa kakainin natin? No? Where's the joy in eating? Yes, kasi no kahit more. gulay, prutas, bawal din po. Yes, Ano- kasi mataas ang potassium nila. Tapos kahit tubig, no, talagang limited, no. And of course, yung sinabi ko kanina, no, you should avoid processed foods. Napaka no yan kahit tikim. Because these processed foods contain high sodium, high phosphorus, and unhealthy fats, no. And last but not the least, maraming magagalit sa akin pero avoid alcohol, no? Because alcohol can further impair your kidney function and it will also interact with other medications, no? So, karaniwan, yung mga pasyente namin may CKD, nire-refer namin sa mga dietitians yan, no? Kung ano yung dapat nilang kainin, ano yung pwede. And again, individual, no? What is good for one doesn't mean it's good for Pedro. Kailangan magpakonsulta talaga sa doktor at wag nangongopya sa kapitbahay, sa kumari at kumparle. It should be a renal nutrition for a personalized plan, no? Madalas kasi parang, sa akin ganito yung ginagawa ko eh. Yes. Ganito. Pero yung sinabi ko are general, no, rules, no, to avoid, no, in patient with chronic kidney disease.
Maganda pa rin yung magpapa-check up talaga. Yes, napaka-importante talaga, please, no? So, para maiwasan tong mga to, no, like, hindi na natin kailangang, I mean, overall, maiwasan yung chronic kidney disease. Ngayon pa lang, magpa-check up kayo kahit wala kayong nararamdaman. Kasi nga, tulad ni Dr. Agnes, ay mga asymptomatic yung Oo. karamihan. Yes. Hindi nararamdaman. Oo. Makikita na lang nila kapag malala na. So, good news para sa lahat. Dahil, ayan, everyone is invited to come sa open house soft lunch on May 27, 2025. Handog sa pasyente program mula 8 a.m. to 3 p.m. Dahil, thank you so much, Dr. Agnes, ha. Pag nandito ka palagi may libre. Yes. Libre po ang RBS, ang uric acid, CBC, and urinalysis. May pa free giveaways din and snacks. Grabe, Doktora. You are the queen of free. Yes. So once again, libre po ang RBS, uric acid, CBC, and urinalysis. Baka kasi namumroblema kayo. So nakukuha ng pang-pa-check up. Ito po kay Dr. Soriano, libre na. So meron ding free giveaways and snacks and meron ding short lay fora para mas matutunan natin yung about sa kidney disease and prevention and the do's and don'ts for kidney disease patients. So Prime Global Renal Experts Incorporation, Hemodialysis and Kidney Care, your life to health. Start your reservations now. So, Sa May 27 yan, ha, baka makalimutan nyo. Malapit lang kami dito sa Victory Liner Compound, number 15, 20th Street, West Bahak, Olongapo City. Ayan. And call or text 0908-816-6516. Again, ang number ay 0908-816-6516. yeah. you. Thank you so much, Dr. Soriano, for... Balik ako sa Monday. Oy, Ang dami po, ayan. ang dami namin Oo questions, nga. Doktora. Ayan, kasi may mga nagtatanong. Sa Monday po, yung mga questions nyo, masasagot po ni Doktora yan. Kulang na tayo ng time. Yes. Pero pasyal na kayo sa May 27. May 27, mga of nagte-text course. Nga. O kaya i-like niyo yung Facebook page namin. Go, Ay, sige po. Doktora. Anong Ano po yung Facebook Prime- page? Prime Global Renal Experts Inc. Oo. Hanapin nyo lang yan sa Facebook and makikita nyo, i-like nyo. So, lahat ng mga freebies namin, mga announcements, no? At kung mayroon kayong kakilala na gustong magpa-reserve na maging patient namin sa aming hemodialysis and kidney care center, welcome na welcome po kayo. Once again, big hand of applause for Doktora. Thank you. Thank you, Dr. Agnes. See you on Monday. I'll see you on Monday.